Hi po, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi. Sir, kanina po, dahil nung nanonood po kami, nung patawag nga ni Yorme, nabanggit niya na isa daw dun sa mga sir niya nung high school, kayo. And gusto mo lang po namin maraman kung ano nga ba yon, yung sir na yon, teacher niya po ba kayo? Actually, hindi niya nga ako naging teacher. Ang ano lang dyan, kakilala ko na siya simula nung first year, second year, third year, fourth year. Lalo na nung fourth year. Apo. Kasi ako yung nagpapapila sa stage. Pumasok si Isko, nang hindi naka-uniforme, nandun sa likod, sabi ko, kami Isko. Apo. Sabi niya, bumaba ako ng stage. Now, why are you not in uniform? Sir, nilabang po yung uniform ko eh. Hindi ka na naka-rubber shoes ka. Apo. Sir, bukas po, mag-ano na ako, mag-uniform na po ako. Ano po yun, sir? Kasi kailangan black shoes. Black shoes. Ang kailangan. Ang Tondo High School kasi, para kaming naging private school, nung panahon namin. Ako retired na ako ng 7 years. Apo. Nung time na yun? Nung time nila Isko. Apo. Nagsimula dun sa principal namin noong 1980. Apo. Kasi 79 nagsimula ang Tondo High School. Naina ko sa Tondo High School 1980. Wala pa sila Isko noon. Apo. Kaya ginawa namin parang gano'n na very strict ang requirement ng principal namin na ako yung nagpapapila sa stage. At sa totoo lang, maraming takot sa akin. Apo. Mga naging estudyante ko, Sir, kami takot na takot kami sa inyo. Bakit naging teacher namin kayo? Hindi naman pala kayo Sabi ko, pag nandun ako sa stage, hindi pwedeng tulongis dun sa stage. Kailangan mahigpit talaga. Kaya yan si Isko, ko yan, tinawag ko siya. Yun, bakit hindi ka naka-uniforme? Sir, nilabang po yung uniforme ko, tsaka marumi po. Sabi niya bukas, mag-uniforme na ako. Nung the following day, hindi ko na siya tinawag kasi nakita ko naman sa stage. Sa baba, naka-uniforme naman siya. Pero sir, nung araw na yun, nang sinita niyo siya, pinayagan niyo naman siyang pumasok? Pumasok siya. Pumasok po siya. Oo, pumasok siya. Kamusta naman po bilang estudyante si Yorme Isko Moreno? Si Yorme, nung di ba meron nung college entrance exam? Apo. Nakapasa naman siya. Kasi every Saturday, meron kaming review sa college entrance test. Nakapasa siya. Pero hindi naman talaga siya yung ganong kagalingan. Actually, siya ay section 3. May mga section 1, 2, 3, pangatlo sa section. Ako, ang hawak ko noon ay section 5, ang advisory class ko. Kaya, magkakaano lang. Pero hindi ko siya talaga nahawakan. Pero minsan, nag-uusap kami niyan. At saka mahilig yan sa drama. Yung gusto niya, maging mayor siya. Nung panahon niya talaga, ang yung namumulot ng isa sa stage. Meron kaming mandudula ng Tondo kasi meron kami nun. At siya pag nakukuha siyang gaganap, ang gusto niya yung nangunguha ng bote, tapos at sinasabi niya gusto niyang maging mayor. Pero sir, sa tingin niyo po ba, ba't niya pinoportray yung ganong namumulot siya? Dahil ganun ba yung talagang eksaktong buhay niya nung time na yon? Kasi yung lugar niya ay nandun lugar lang kami sa Tuason. Tapos andyan lang siya sa lugar, sa eskinita. Yung meron ba yung niluluto ng Jollibee na paggaling sa Jollibee, yung pagpag. Apo. Totoo yun, kumakain sa. Apo. At ako rin, natikman ko rin. Pero, opo, sir, tanong ko rin po, nung po bang estudyante si Yorme, hindi ba siya bully? Hindi ba siya nagtatapang, ganyan? Hindi siya bully. Hindi po siya mayabang. Mabait si Yorme. Humble siya talaga. Marami siyang mga kaibigang teachers, mga talagang siya. At nung hindi siya pumapasok, alam niyo yung principal namin, pinapapuntahan siya sa bahay. Pinapasundo para pumasok. At sasabihin, matanda na yung principal namin, si Ma'am Nati Sammy, wala na rin, pumanaw na. Pinapasundo pa yun para nang pumasok siya. Minsan, siyempre, alam mo na, hindi siya nakakapasok. Sundo siya sa bahay. Pero sir, noon po bang estudyante siya, hindi pa siya nag-artista noon? Hindi pa. Hindi pa. Tapos, nung naka-graduate na yata siya, nag-Dutch Entertainment siya. Ano siya nag-ano? Kasi actually, nung vice mayor na siya, nagpagawa kami ng speech laboratory. Sabi niya, sir,
papagawaan ko kayo ng speech laboratory sa Tondo High School. Ako yung nagpa-follow up sa kanya sa City Hall. Naabutan ko doon si Herman Moreno sa office. At sabi ko, dyan si Germ sa opo sir, sabi niya, hindi naman ako pumapasok pag nung pinatawag niya, sabi niya, nandiyan si sir sa labas, papasukin niyo na. Tapos nandun pa rin si Herman. Tapos ang sabi ko sa kanya, Isko, igilan mo yung paninigarilyo mo. Sabi ko, madalas kang naninigarilyo, ikaw din, wala. Sabi ko, kasi may mga, siyempre alam mo, minsan may sponsors ang gano'n. Sir, bigay lang po ito, sponsor lang po ito ng ganito. Sabi ko, pero sabi ko, magdahan-dahan ka. Health is wealth. Pangalagaan mo sa sarili mo. Yun, gano'n. Sir, kanina po nasabi ninyo nga na minsan nag-standby nga kayo dyan sa Manila Hotel na nakikita nyo nga po siya. Ano po nun? Konsehal na siya o hindi pa? Konsehal na siya. Konsehal na siya. Nagbabantay siya ng mga nagja-jogging pag Sabado. Apo. O kaya linggo. Konsehal na siya noon. Yun yung sinasabi niyo nung unang nagtumupo siya na bilang konsehal. Apo. Yun. Again, kahit saan niya ako makita, kahit dun sa Mary Johnston, nung nagpagawa siya dyan ng typing class niya. Apo. Nakita niya ako doon, Sir, saan kayo pupunta? Sabi ko, pupunta na ako dyan sa Divisoria mamamalengke. Kasi ang bahay lang namin nandito lang sa likod nito. Sa likod ng Don Bosco. Ano kahit nga? saan ako makita. Opo, kasi kahit nga noon nung konsehal pala siya, may mga proyekto siyang ganun yung sa computer. Oo, meron. Opo. Meron. Diyan sa may Morga, yung Mary Johnston, meron dito siya. Opo. Yung parang sports complex? Oo. Parang di ba doon? nakaano lang sa trailer, yung truck na trailer, yung lang nakalagay sa loob nun. May nakaangat lang. Opo. Pero, Sir, na-curious lang po ako na yung principal niyo po, hindi naman po lahat ng principal pinapasundo yung estudyante. Bakit po si Yorme pinapasundo ng principal? Nakakitaan na po ba siya ng galing kasi po talaga? Sinabi na sa kanya nung mga teacher na ganun nga yung sitwasyon ni Yorme. Kaya, at saka noon, graduating siya. Kaya pinapasundo siya. parang nangihinayang kung hindi matutuloy. Tsaka nakikitaan siguro ni principal ng magandang mabait si Yorme. Mabait siya. Yung nakikita niyong ganyan. Mabait na siya noong pa. Ganyan na yun. Sir, tanong ko lang po, mula po ba nung nakilala niyo si Yorme hanggang ngayon, ano po ba yung nakita niyong pagbabago or yung hindi mga pagbabago ni Yorme mula noon hanggang ngayon? Ako, nakita ko naman sa kanya parang the same yung kanyang constant, yung kanyang sarili. Mabuting tao, talagang tumutulong. At saka noon, nung nasa school siya, siyempre, ganun ang niya, siya, marami siyang kaibigan. Marami siyang kaibigan. Ayan si Ibay, klase niya yan. Magka-section silang dalawa. Section 3. Kaya, ganun na lang yung hanggang ngayon magkasama pa rin sila. Mabait siya talaga sa akin Hindi ko nakitaan niya na sabi mo nagalit. Hindi ko nakitaan niya. At talagang yung gusto niyang mangyari sa kanya, ay nangyari sa kanya. Sabi niya, Sir, alam niyo, gusto ko maging mayor. Sabi ko niya. Sir, since nasabi niyo po na hindi naman ganun kagalingan si Yorme dahil nga based sa sitwasyon niya po. So, ano po yung nag-excel po sa kanya noon na dati, di ba, hindi siya ganun kagalingan na ngayon na-improve niya po? Kasi siguro yung sa pakikisilamuhan niya rin sa mga tao, number one, nag-aral din siya. Kasi nung bumalik yan ng Tondo High School, ang sabi niya sa akin, kumukuha siya ng transcript. Sir, magsisiman po ako. Magsisiman ka? Sabi niya, yes sir, magsisiman po ako. Sige, tuloy mo. Sabi kong ganun, tuloy mo kung magsisiman ka. Tapos yung nabalin, hindi nga natuloy yung pagsisiman. Kumandidato. Yun. Tapos nung nabalitaan ko na lang, sir, nag-aral ako sa UP. Galing mo, naging UP ka. Sabi kong ganun. Sabi nga, ang kinuha mo, yung tungkol nga daw sa pag-ano ng government. Sa governance. Sabi kasi tuloy mo lang. Sabi kong ganun sa kanya. Yung good governance, yun ang kinuha niya.
sa UP. Pero sir, naniwala naman po ba kayo na magiging magaling na siya, public service? Sir Pan? Nakita ko na magaling siya eh. Kasi yung niya, tuloy-tuloy naman eh. Yung katulad yung, ang ko lang doon, yung minsan nagka-question, yung tungkol sa, sabi nila, yung binenta daw yung divisoria, gano'n. Eh ako naman, hindi ako agad naniniwala. Hinihintay ko, nasagutin niya. Apo. Yung sinagot niya kanina, dahil niya sa walang pera, walang gano'n, kaya naipagbili niya, napunta naman din sa mga tao. Hindi naman din napunta sa niya. Yung pinaka nagustuhan yung project or achievements ni Yorme? Alam mo, marami. Nakita ko yung almaryo. Nagsimula ako ng grade 1 and grade 2 sa almaryo. Ang almaryo noon ay maliit na eskwelahan, 6 na building, 6 na classroom lang yata noon yun eh. Nung time ko, tapos nalipat ako sa Isabelo. I graduated at Isabelo de los Reyes Elementary School. Tapos doon, tapos pumasok ako naging scholar ako ng UST. Tapos naging teacher ako. Mabalik tayo sa pamamalakad ni Yorme bilang mayor po noon ng Maynila. Ano pong masasabi niyo? Si Yorme naman, pag nilapitan mo, gaano naman siya. Tutulungan ka naman niya talaga. Hindi porke ako kasi yung MC kanina, frontliner niya yan sa City Hall. Nung nangangailangan ng tulong, sabi niya, sir, anong kailangan niyo? Kasi I am a cancer survivor. 4 years na. Yung first punta ko sa City Hall, nagpadala ko yung mga yung mga reseta, mga ganun, lab test. Pinakita ko doon. Sabi niya, sige sir, pasok kayo. Ay, kakilala ko rin yung secretary ni Yorme sa loob. Sabi niya, sir, magkano ba to? Ang dinig ko lang mga 30,000. Sabi ko, 30,000. Yun. In the afternoon, pumunta siya. Si Chocolate sa bahay. Sir, eto na yung pera mo. Nilipat ko At saka mabilis ang may response agad. So wala siyang pinipili talaga? Wala siyang pinipili talaga. Sir, nun po bang... At ngayon babalik na po si Yorme Isko Moreno. May message po ba kayo kay Yorme? Sana ang pagbabalik ni Yorme ay talagang maglingkod ng lubusan sa Maynila. Alam nyo, ako, nag-o-observe ako. Tiga rito lang din ako kasi napabayaan ni Mayora ang aming lugar. Hindi siya nagpupunta dito. Yorme, nagpupunta si Yorme sa mga barangay. Kinukumusta niya ang mga barangay. Mayora, hindi ko nakita. Kaya parang ganun ang nangyari. Kaya nung sabi ni Isko, sir, babalik ako. Kasi bumalik ko. Ay kung ganun. Yan, siya naman mismong naka-observe din sa pangyayari. Kaya sabi ko nga, pag nagbumalik ka, sige, tuloy-tuloy lang. Kasi yun naman ang gusto ng taong bayan, yung naglilingkod sa mga pinaglilingkuran niya. Sir, tanong ko lang po, nung po bang high school, naging leader si Yorme? Naging, halimbawa, naging class president ba siya? Ganyan? Paligay ko hindi yata eh. Hindi nga sa yung may mga barkada siya. Pero hindi siya yung sabi mo magiging Hindi ako sigurado na hindi siya naging kasi hindi ko nga siya naging estudyante. Hindi po siya academic wise po nung time. Sa academic wise, pasado naman yung mga niya. Kasi hindi ka naman nag-graduate ng At talagang inalalayan din siya ng kanyang mga kaklase. Eh, siguro magaling din siya makisama po. Magaling siyang makisama talaga. Yun ang ko. Magaling siyang makisama. Dito nga, pag nagpupuntihan dito, may football table kami doon. Naglalaro sila ng football table. Minsan nandun, basketball. Tapos minsan pag ubalik nila doon, sir, ang galing kami sa Don Bosco. Bali, sir, very smart siya. Yan po. And last message po kay Mayor Isko Moreno. Ang message ko lang sa kanya, sana mas galingan niya pa, masigitan niya pa yung mga nagawa niya dati para talagang tingnan siya ng maigi ng mga taga-Maynila. Hindi lamang ng tiga-Tondo, kasi tiga dito siya. Pero ng buong Maynila at hindi higit sa lahat ng buong Pilipinas. Yung sinasabi niya kanina,
na naging number 1 ang Maynila nung siya ay namuno. Sana maibalik na yun. Napansin ko rin sa Divisoria. Ngayon bumalik yung mga pulis. Dati wala nung pulis na naman dun eh. Ngayon meron na naman. Yung sa mga may jeep, sa bandun sa may SAT, sa may Dagupan. Mahigpit na. Doon sa may bandaron sa Nara. Dati maraming sidecar doon. Ngayon wala nang mga sidecar. Mukhang nasisita na naman. Nasita na naman. Sabi ko siguro kasi mag-i-eleksyon. That's number 1, mag-i-eleksyon. Meron po kayong mensahe ng pasasalamat kay Yorme Isko? Yorme, nagpapasalamat ako sa iyo sa tulong na ibinigay mo sa akin. Alam mo, sa totoo lang, nung May, nag-open na ng sports fest sa Tondo High School. Tinanong niya ako, kasama ako sa sports fest kahit kababagong opera ko po lang yun. October ako inoperahan. Tapos nandun ako sa si mama ko doon at sinabi ko na tinawag niya ako, sir, kumusta na kayo? Sa stage, sinawag niya ako sa stage. Nakaupo kami. Katabi ko yung kako-teacher ko na naging principal. Dalawa doon, yung isang principal doon, estudyante namin. Yung isang kako-teacher ko. Ako hindi ako naging principal. Okay, talagang ganun. Kasi noon pinopromote ako, ayaw ko. Nung gusto ko nang promote ko lamang. Wala nang chance. Yun, nagpapasalamat ako sa kanya. Kaya nga sabi niya, lumapit sa akin, sir, sabi niya sa akin kanina, andiyan ka pala, nakaupo. Sabi ko, nakikita naman kita. Nakita nga rin kita. Kasi tinuro ka ni Ibay, sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin na mag-ingat kayo. Sabi ko, ikaw rin mag-ingat ka rin. Opo. Kaya nga po napansin ko kasi kinall out niya kayo na, oy sir, ganyan. Isip ko, sino kaya doon? Ayan, yun lang po, sir. Maraming salamat po. Pangalan niyo po, sir? Mr. Henaro Enahe Jr. Ayun, oo, si Mr. Enahe. Ayun. Retired teacher na ako, 7 years. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Enahe. Thank you po.